Bumisita naman ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu para personal na tingnan ang pinsala ng 6.9 magnitude na lindol at makausap naman ang mga naapektuhang residente. Kasabay nito nagbigay din ng Pangulo ng higit 200 million pesos na tulong pinansyal sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Live report! Lumapag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa Ground Zero ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Unang tinungo ng Pangulo ang Bogos City, malapit sa epicenter ng lindol, kung saan ininspeksyon niya ang mga bumagsak na housing units sa SM Cares Village sa Barangay Pulambato at nakipag-usap sa mga pamilyang nawalan ng tirahan. Matatandang itinayo ang housing project noong 2014 para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Pinuntahan din ng Pangulo ang Archdiocesan Shrine and Parish Church of St. Vicente Ferrer sa Barangay Bungtod na nagtamo ng matinding pinsala at ang City of Bogos Science and Arts Academy sa Barangay Cogon na naapektuhan rin ng lindol. Nag-inspeksyon din ang Pangulo sa Cebu Provincial Hospital sa Barangay Taytayan kung saan pansamantalang nagsasagawa ng gamutan sa parking lot ang mga staff dahil sa dagsa ng mga pasyente. Kasama ng Pangulo ang ilang miyembro ng gabinete, kabilang sina DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DepEd Secretary Sani Angara, DOH Secretary Teodoro Herbosa, DOT Secretary Cristina Frasco at DOE Secretary Sharon Garin. Pagkatapos ng site inspection, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang situation briefing sa Bogos City Hall kasama ang mga lokal na opisyal. Dito inanunsyo niya ang pagbibigay ng higit 200 million pesos na pondo mula sa Office of the President para sa agarang rehabilitasyon. 50 million ang nakalaan sa Cebu Provincial Government, tig 20 million para sa Bogos City, San Remedyo at Sogod, habang tig 10 milyon para sa Medellin, Bantayan, Daan Bantayan, Madridejos, Santa Fe, Tabogon at Tabuelan. Dagdag pa rito, tig 5 milyon ang inilaan sa mga hospital na pinatatakbo ng LGU at 20 milyon para sa hospital ng Department of Health. Binigyang diin ng Pangulo na layo ng pondong ito na mapabilis ang pagbangon ng mga apektadong lugar at matugunan ang agarang pangangailangan ng mga residente. Pinuri rin niya ang mabilis na pagtugon ng mga lokal na pamahalaan at tiniyak ang patuloy na pagtutulungan ng national at local governments. Basta kapag magre-release kami ng konting tulong both from the Office of the President, yung aking the amounts that I enumerated earlier, both from the Office of the President and in the form of LGSF or Local Government Support Fund. In the amounts of 150 million for the province, 75 million for the other towns, and maybe smaller amounts for those depending on the need. And I assured all of our local executives that this is not, hindi ito minsanan lang. Pag-alis, baka naman isipin nila na pag-alis namin dito tapos na lahat. Hindi. We will continue to monitor, we will continue to coordinate with the leaders, the local leadership, to make sure that maganda ang takbo ng ating rehabilitation and all the support na binibigay natin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Maxan Mangosteen Santon Coffee. Max Healthy, Max Sarap.